Hi everyone! Kumusta kayo? I'm Ivy Cortez and I am your discussant for today. But before we start our lesson, let's play. So the instruction is unscramble the words. So the first one, okay. What do you think the word is? Digital. Very good. Second one. What was that? Yes, it's conventional. And pangatlo, yes, it's materials. And lastly, we have YouTube. Okay, well done. Very good. So, yung mga words na yon is connected siya sa topic natin ngayon. So, our topic is all about digital and conventional learning materials to enhance teaching learning. So, ito ay lesson 10 na. But before that, let me present to you our objectives. First is define digital and conventional learning materials in teaching learning. Second one, analyze how digital learning materials improve students' engagement and comprehensions. Digital and conventional learning materials to enhance teaching learning. Explores how both conventional materials and digital resources can be effectively integrated into the classroom, foster effective engagement and understanding, and enhance more learning experience of the learners. Okay, so sabi dyan, digital and conventional learning materials is both important. Yung conventional learning materials is ito yung mga traditional na ginagamit natin. So for example, dyan yung mga books, yung blackboard, chalk, printed worksheets, and while yung digital learning materials naman is gumagamit na tayo ng technology. Like videos, online apps, presentations, mga visual, ganun. So, kapag pinagsama yung dalawa, yung digital and conventional materials is magiging kawili-wili yung discussion natin. And also, mas may intindihan ng mga bata yung dinidiscuss niyo sa harap. So, let's say for example, nagdi-discuss kayo and yung presentation niyo is puro siya words. Punong-puno ng words yung presentation ninyo. Wala man lang kasama pictures, walang videos. So, yung mga bata, so especially sa elementary, yung mga bata, hindi na makikinig sa'yo kasi puro words yung nakikita nila sa presentation mo. So, wala ka nang pinapakitang videos, wala kang pinapakitang images. So, syempre, maguguluhan sila doon. Mabuboring lang silang makikinig sa'yo kasi nag-i-explain ka lang sa harap and then yung presentation mo, walang pictures, walang videos. So, mas mahirap nilang maintindihan yung topic kung hindi mo lalagyan, hindi mo ipapanood sa kanila yung videos ng examples ng ganito, ipapakita yung features ng ganito. So, mas magiging boring yung discussion. So, kailangan hindi lang siya puro nasa traditional. So, ngayon, kailangan na natin ng digital kasi nasa modern world na tayo. Mas effective ang pagtuturo kapag nahaluan ng mga videos, images para mas magets ng mga bata and mas maging active yung discussion natin and also maging active yung mga students natin. Okay, next one. Digital learning materials are electronic educational resources. For example, cell phone, yung mga ginagamit natin, laptop, computer, tablets, used to support teaching and learning through digital devices and the internet or offline technology. So, pwede siyang gamitin online or offline. So, dahil dyan is mas magiging interactive and mas mapapadali yung pag-aaral natin. So, for example, yung mga
pwede natin gamitin online, yung mga educational videos, Google Docs, PowerPoint presentations, and other apps. So yan, madi-discuss natin kung ano ba yung mga examples ng digital learning materials. Digital learning process. First, we have Google Docs, a web-based processing program that lets users create, edit, and share documents. No offline functions. So, no offline functions siya. So, examples ng Google Docs is dyan, gumagawa tayo ng mga essays. Dyan din tayo nag-ano mga research papers. Pwede ka din gumawa dyan ng lesson plans, project proposals, also group reports, reflection journals, and also class notes. So, meron akong tutorial dito ng mga hindi pa nakakagamit ng Google Docs. So, sa mga wala pang Google Docs, mag-download kayo sa phone nyo. So, yan. Yan yung tsura niya. Atin mo muna yan, Diyo, para may ginagawa. Mamaya ka. So, ganyan siya. So, syempre, sasignin nyo muna yung Google account ninyo. So, ayan siya. Yan. So, meron akong na-try dyan na template. Ayan siya. Ganyan. So, pipindutin nyo lang tong plus dito. And ayan, kung gagawa kayo ng new document or meron, pipili kayo ng mga templates. So, first, ito-try muna natin yung new document. Ayan, kung gagawa kayo ng about sa lesson plan ninyo, pwede kayong gumawa dito or notes, project proposals, ganyan. Ayan, kaya na siya. Pwede mo siya edit dyan. Ayan. Yan. So, ganyan lang siya. Parang same mo lang siya sa Word. Pwede mo rin siyang, ayan. Pwede mo siyang edit. Tapos lagyan mo ng pangalan. Next, choose template. So, dito sa mga template, maraming template dito guys na pwede nyong gamitin. Ayan, meron na siyang dyan, labels. Gagawa kayo ng mga resumes. Ayan na siya. May templates na guys. So, pwede nyo na lang pindutin and dyan na mismo hindi na kayo mag-iisip kasi meron ng template ng resume dyan. Ayan, for example, pindutin natin to. So, ayan siya guys. Template ng resume. So, ayan, your name na. Kung gusto nyo naman siyang print layout, ayan, dito lang sa gilid, then on yung print layout. So, ganyan siya makikita. Ayan, resume. So, try pa tayo ng ibang templates. Dito ulit, sa plus na yan, choose template. Try nyo na dito guys. So, ayan, letters. Kung gagawa kayo ng letters, tapos ito isasend nyo siya sa through Gmail, ganyan, Messenger, link, ganyan. Pwede letters, meron dyan, about education, ganyan. Slides, pwede kayong gumawa dito, essays. Ayan, reports, slides nyo. Class notes, lesson plans, ayan, project proposal, meeting notes. So, ang daming templates dito, guys. So, download nyo na and try nyo din gumawa dyan. Maganda dyan. So, ganun lang kadali. So, ang advantages naman ng Google Docs is free to use siya basta meron kang Google account. Supports real-time collaboration, and also automatically saves documents, accessible from any device with internet access, keeps revision history to track changes, and also meron din siyang disadvantages. Ang disadvantages niya, first one is requires an internet connection for full functionality. So sabi nga kanina dun sa meaning ng Google Docs, no offline functions. So, syempre, kailangan natin ng internet connection. So, second one is disadvantage niya, fewer advanced formatting features than Microsoft Word. And last na disadvantage ng Google Docs is some formatting may change when opening Microsoft Word files. So, second one is YouTube. So, lahat naman tayo is familiar na tayo sa YouTube.
YouTube helps to improve their listening comprehensions and pronunciation skills as they mimic the people speaking in the videos. So for examples, dito tayo nanonood ng mga educational videos para mas ma-expound pa yung knowledge natin about sa topic natin. Hindi lang naman tayo mag-focus about yung mga nababasa natin sa presentation. So, kailangan nating manood about dun sa topic para mas lumawak pa yung idea or knowledge natin sa topic na yon. Siyempre, doon, mapapanood natin yung mga, sa elementary, yung mga science experiment demonstrations, yung mga experiments, kasi marami sa elementary is meron na ding experimentation about science, yung mga, paano ba yung mga tamang pag-pronounce ng mga words. And also, gamit na gamit ngayon yung mga about sa math tutorials, yung mga solving ng ganito, solving ng ganyan. So, dyan sa YouTube natin yun makapanood. And also, meron din dyan yung mga educational documentaries, history and geography videos, TED-Ed lessons. So, malaking tulong ang YouTube sa ating mga students, lalo kapag kailangan natin ng mas malawak na idea or explanation about dun sa topic natin. For example, yung lesson natin is hindi natin mag-get. So, magsa-search tayo sa YouTube, no? Educational videos na kasame ng topic natin. Tapos, dun tayo kukuha ng idea and dun natin mas maintindihan or magigets yung topic natin. So, gets? So, syempre, meron ding advantages ang YouTube. So, first is free access to millions of educational videos. Second one, makes learning more engaging through visual and audio content. Supports self-paced learning. Yes. Agree kayo dyan, guys. Supports self-paced learning. Yes, agree kayo. And lastly is improves listening and pronunciation skills. So, syempre, kung merong advantages, meron siyang disadvantages. So, first one is may contain distracting advertisements. Syempre naman, kapag nanonood tayo ng educational videos, tapos nagmamadali na tayo sa reports natin, di ba bigla-biglang may susulpot na ads? So, yun yung disadvantage ng YouTube. Ang dami-daming ads. And second one is not all uploaded videos are accurate or reliable. So, syempre, kailangan natin i-check yung video kung accurate ba siya or totoo ba siya. So, mag-ingat tayo sa mga napapanood natin. Kailangan muna natin i-check kung yung video ba na yun ay makatotohanan or video ba na ba yun ay totoo. And also, tips ko sa inyo kapag nanonood kayo sa YouTubes, dami naman ng YouTubes, sa YouTube is panoorin niyo yung mga panoorin niyo yung may matututunan kayo. Huwag yung sayangin yung oras niyo sa mga hindi makabuluhang bagay or hindi makabuluhang pinapanood ninyo. And requires internet access. Syempre, kailangan natin ng internet. Pwede din naman natin siyang gamitin offline kapag dinownload natin yung mga videos. And lastly is, students may become distracted by entertainment content. Yun nga, nadidistract tayo minsan is yung pinapanood natin is iba na, hindi na about dun sa topic natin, yung mga about sa mga AI reels, yung pinapanood natin, tapos hinahanap pa natin yung episode 1 hanggang episode 10, di ba? So, yun yung disadvantages ng YouTube. Last one, Survey Monkey. So, sinong familiar dito sa inyo? So, wala pa? Wala. Okay, wala. So, helps to create and run professionals' online surveys. Enable users to collect, interpret, and analyze data to drive growth and innovation. Allows 10 questions per survey with a maximum of 100 responses per survey, but in premium plan, allows unlimited questions and responses. It has 31 templates on free access and 51 templates on premium plan. So, trinay ko siya na i-download and trinay ko na gamitin yung mga templates na nandun and trinay kong gumawa ng
questions. So, dyan, examples dyan is yung mga questions na, for example, yung mga classroom feedback forms, research questionnaires, ayan, mga school event evaluations, teacher performance surveys, and student satisfaction surveys. So, advantages ng SurveyMonkey is easy to create professional surveys, automatically summarizes and analyzes responses, saves time in collecting data, can be accessed using computers and mobile devices. And also, disadvantages niya is the free version has limited features. Diba? Kung gusto mo maging unlimited, merong premium. Second one, na disadvantage niya is some advanced tools require a paid subscription. And lastly is internet access is needed. So, kailangan ng internet access. So, meron akong tutorial dito para malaman nyo kung paano gumawa ng questionnaires. So, okay. So, una guys, syempre, da-download muna kayo ng SurveyMonkey. So, ayan siya. Ganyan yung itsura niya, SurveyMonkey. And syempre, siguraduhin nyo meron kayong load. So, pagka-open nyo ng SurveyMonkey is mag-sign in lang kayo. So, i-sign in nyo dyan yung Gmail account ninyo. So, kapag na-sign in nyo na yung Gmail account ninyo, so, ganyan yung makikita ninyo. So, meron na akong mga nagawang dito. Hindi yan. And may mga nagawa na akong mga surveys dyan. So, trinay ko yan lahat. So, ayan. Papakita ko yun mamaya. So, ayan. Ayan siya. Pwede mo din siyang dito, i-link yung account mo sa Google, Facebook. And pwede ka din mag-sign out. Sign out. Ayan. Okay, so ngayon ito-try natin gumawa. So, pindutin nyo lang yung create survey. Pagka pindut nyo, meron nakalagay dyan na build with AI, new survey, browse template gallery. So, as a build with AI yan, pwedeng na din, may AI na din dyan. Build kayo dyan with AI, with help with AI kung nahihirapan kayo. New survey, yan yung pipindutin natin. And also, you can browse to your gallery templates. Pindutin natin yung new survey. And makikita nyo dyan is new survey, give your survey a title. So, maglalagay kayo ng title. So, kunwari lalagay natin dito, ganyan. Basta ganyan. Tapos, pindutin yung create. Create. So, ganyan na siya. Page title. And yan. Kung gusto nyo lagyan ng title yung survey nyo, pindutin yung page title and maglagay kayo ng page title. Kunwari is research. Yan. Research. Questionnaire. Yan. And dito sa page description, optional naman kung maglalagay kayo or anong gusto nyo. Then, check nyo na. And then, pindutin nyo yung plus. So, dyan, ayan na yung mga nyo, mga kung anong gagawin ninyong questionnaires. First, knowledge and image, paragraph, drop down, text, multiple choice, and last is question bank. So, itatry natin yan lahat. Papakita ko sa inyo. So, first, nakagawa na tayo ng title natin, survey title. Ngayon, pipindot natin yung plus, pindutin natin yung image. So, ganyan yung makikita nyo kapag napindot nyo na yung image. So, meron akong ginawa dyan na image. So, meron na akong ginawa dito, guys. Image. So, dito yun. Ito ba? Hindi yan.
Wala. Wala yan. So, balik tayo. Tayo sa ginawa natin kanina. At kapag i-check nyo pala yung mga ginawa nyo guys, and nabak siya dyan sa home na yan. Kung nagawa nyo na yung title ninyo, and dito nyo lang siya pipindutin dito. Ito. Tignan nyo dyan. And yun yung ginawa natin kanina yan. Yan. May date naman dyan. Then pindutin nyo lang. And edit survey. And yun kanina. Image. So, maglalagay tayo dyan. Optional lang naman yan, guys. Kung gusto nyo maglagay ng image label, optional lang yan. Yan, image 1. So, yung pipindutin nyo lang yung image, add image. So, syempre kapag pinindot nyo yung add image, ayan, mapupunta na yan sa photos ninyo, sa gallery ninyo, or camera. So, ito madalas ginagamit siya kapag image, and then i-describe nyo kung ano yung nasa image or explanation or something, gagawa kayo ng kwento or something, tula or kahit ano pa dyan, basta related sa image. So, yun yung sa first image. Next naman tayo sa paragraph. So, yan, gagawa kayo syempre paragraph. Gagawa kayo ng paragraph about something sa ganito, explanation sa ganito. Ayan, gusto nyo gumawa ng paragraph. Okay, gawa tayo ng paragraph. Yan, kunwari ganyan. Tapos, isi-save nyo siya sa check. Ganon din, dun sa image, isi-save nyo siya dun. Tapos, kunwari, ayan yung paragraph, no? So, ayan, makita nyo dyan. Ayan, so, pwede nyo pa siyang i-edit dyan kung anong gusto nyo. And then, pipindutin nyo lang tong parang, ano dito, yan, send na yan. Share, ganon. Pindutin nyo yan kapag may signal, guys. Mamaya na lang pala. Mamaya na lang. So, edit survey natin. So, sa paragraph. So, tapos na tayo sa image. Tapos na din tayo sa paragraph. Dito tayo sa drop down. So, question text. So, dito sa drop down, ito yung basta tignan nyo na lang. Mag-antay ng tanong. So, mag-create tayo ng tanong. Kunwari yung tanong natin is, ano ang tao? Yan. Tapos, mag-ano kayo na answer choice nyo dito. Kunwari, A. Ay, huwag na tayo maglagay ng A. Choices natin, naglalakad. Lalakad. Kumakain. Tumatakbo. Lapis. Ganyan. Huwag nyo nang pansinin yan, guys. Example lang yan para maano ko kayo kung paano ba siya gamitin. And then, kunwari is, 4 lang yung choices nyo. Or kung gusto nyo padagdagan, madami pa dyan. Or 1 to ilan nilang choices dyan. Ayan. Pwede nyo ding adjust settings yan, no? Add other as an answer choice sa other kung ano pang choice na dyan. And also, kapag, di ba kapag sa Google Forms, meron nakalagay doon na this question requires an answer and magre-read siya kapag hindi mo siya na-type na answer. So, pwede yung, lagyan yan kung kailangan ba talagang sagutan yung question na yan sa gagawin ninyo. Pagkatapos dyan, syempre, save natin. Check. So, ayan. Ganyan siya, guys. Drop down. Yan yung drop down sa Monkey Surveys. So, ayan yun. Yung natin. Kanina, sinuot natin. Yung question natin, yan. Ano ang tao? So, pipili pa siya dyan. Ganyan siya. Pagka pindot mo dito sa gilid dyan, is lalabas yung choices dito. So, yun yung tinatawag natin na drop down. So, next. Tapos na tayo dyan sa 3. Dito naman tayo sa text. Ayan. Question text. Dito sa question text is sasagot sila ng walang choices. Like, sasagot lang sila on their own sentence, paragraph, like that. For example, ano ang pangalan mo? Ayan. I-require na answer natin. Save natin. So, ganyan siya, guys. So, see the difference? Ito kanina yung sa paragraph. And yung image, hindi na tayo naglagay kanina kasi, di ba,
image lang naman yun, gets nyo na yun, paragraph. Ito yung sa drop down, yung ganyan, yung dito sa gilid. And ito yung, ano to? Text, yung text. Yung kailangan nilang i-type muna yung answer nila. Single text box. Ayan, type nila yung answer nila dyan in a form of sentence. Next is multiple choice. So, yan. Yun, pindutin nyo lang. Then, yun, yung gagawa kayo ng multiple choice dyan, questions, quiz nyo, ganyan. So, pwede kayong gumawa dito ng quiz ninyo. Ads lang yan, guys. So, dyan gagawa kayo ng quiz ninyo. Sa mga next na reporter dyan, ganyan, or online na magpapaano kayo, reports nyo, dito na kayo gumawa ng quiz nyo, then send nyo lang sa GC. Mas madali siya. Gawa tayo dito. Kunwari. What is your favorite color? So, yan. Mag-enter tayo. A, pink. B, blue. C, yellow. And D, purple. Ayan, may choices siya, guys. So, sasave nyo na siya. Ayan, ganyan siya. Diba? Alam nyo na yun, guys. And question bank. Wala pala yan. So, yun lang. Yun yung... So, advice ko sa inyo, gawin nyo to. Try nyo. I-try nyo tong Survey Monkey na to. Maganda siya, guys. Maganda siya. 10 out of 10. I-try nyo yan. Download na kayo ngayon. Gawin nyo yung steps. Yung tutorial ko. Okay, ngayon. Ano tayo? So, try natin siyang i-send. Send natin siya sa GC. Pinunin nyo lang yung arrow na yan. Yes. May na-signal, guys. May na talaga yung signal, guys. So, kapag kapindot nyo yan ng share na yan, so, pwede nyo namang i-copy link, send link, ganun, and papop up naman dyan kung send nyo sa GC nyo, messenger, sa email, ganyan, Gmail, masasend nyo yan through Gmail nila, send nyo, or sa messenger. So, masasend nyo yan. Makikita nyo yan, so try nyo. May na lang yung signal. And that's it. Ayan, dyan. Dito nyo lang makikita lahat ng mga ginawa nyo. Ayan. Yung nilagay yung title nandyan. And also dates. Nandyan makikita nyo kung kailan nyo ginawa. So, ayan siya. Thank you so much.